Kumusta po kayong lahat? Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Saan man panig kayo ng mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpaul.ph. Kung kayo po ay napadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bagong video na ating gagawin. I-like at i-share na rin po ang ating mga video. Ngayon po ay 15 ng Mayo, taon 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mainit na issue o request, kahilingan ni ex-attorney Largadon at ng ilan mga senador na hinihiling na ipatigil na po ang PIDEA leaks. Pero po si Senator Bato nanindigan. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Hindi po natin muna pag-uusapan yung issue natin kahapon, yung pagsampa ni ex-Senator Trillanes ng cyber libel kila Attorney Roque at sa mga pro Duterte vloggers. Ayan po ay para sa akin po ang opinion ay yan po ay walang sustansya. Dahil yan po ang cyber libel na yan dapat po yan ay hindi pinapansin ng mga nasa politiko o nasa politika. Hindi po tayo pwede magbalat sibuyas. Lalo na po manggagaling kay ex-Senator Trillanes na siya po ang katakot-takot na batikos ang ginagawa sa nakaraang administrasyon. Hindi lang po yan. Mula pa po nung sa Dilawan o Pinklawan. Hindi lang po kay ex-President Duterte, pati na rin po kay former President Bongbong Marcos. Kung tirahin po nila yan, ganun-ganun na lang. Pero meron po bang nagsampa ng demanda sa kanya? Wala po. At yun lang po ang aking pinagtataka. At ngayon po si Senator Trillanes ay gumagawa ng ewan ko kung action ba to o pakitang gilas kanino o sa mga nakaupo ngayon. Baka malay natin maisama siya sa kanilang candidacy. Pero ang sabi nga ay lalaban daw ito ng mayor. Kung saan mang lugar yon, mag-isip-isip po kayo kay Senator Trillanes. At baka pag naging mayor yan ng lugar ninyo at nabatikos nyo at baka sampahan din kayo ng kaso. Yun lang po yung aking opinion. Pwede po kayo magkomento sa baba kung ano po ang inyong masasabi dyan at pag-uusapan po natin. So at punta na po tayo sa ating topic, pero bago po yan, tingnan po muna natin ating latest currency exchange. So ang ating pong latest currency exchange, US dollar, 1 US dollar ay equivalent to 57.458. Ang ating po New Zealand dollar ay 35.071. Ang Bahraini dinar po ay 152.81. Kuwaiti dinar po 186.86. At ang Saudi Arabian Riyal naman po ay 15.322. At ang Canadian dollar po ay 42.244. Japanese yen 0.370. British pound 72.767. At ang ating pong euro ay 62.446. Yan po yung ating latest currency exchange. So punta na po tayo sa ating topic. Panoorin po natin yung video ni Mr. ex-attorney Largadon. Dapat itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yung hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report
ng report doon sa form or na i-fill up mo. And then, what matters most is yung credibility nung report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, or the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo ng investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mitsubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan, si Bato Villarosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman tayo pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Naku, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Ito si Senator Bato Villarosa, isipin niyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa, o kaya nauulan pa. Ano ang klaseng senador yan? Kaya dapat, nang gawin ang chairman niya ng committee, Senator Mix, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil, dapat ay bayaran ni Senator Bato Villarosa. Wala na kwenta-kwenta. Yan po yung pahayag ni ex-attorney Larry Gadon. Ano po ba yung masasabi nyo dyan? Bakit ba kailangan ipatigil? Ano po ba ang kinakatakot nila? Tingnan po natin kung ano po yung mangyayari dyan sa mga hiling na yan ni Attorney Larry Gadon, at meron pa rin po mga hiling ibang senador. Yan po ay sinagot ni Senator De La Rosa. Pero bago po yan, meron po akong ipapanood po sa inyo. Yan po bang pahayag ni Larry Gadon ay mabigat or yan po bang pahayag ni Atty. Larry Gadon ay mayroon po bang bigat na dapat siya ay pakinggan ng ilang mga senador o kayo mismo nanonood? Ano po bang masasabi niyo dyan sa ni ex-attorney Larry Gadon? Bakit ex-attorney Larry Gadon? Panoorin niyo po ito. Korte Suprema o tinanggalan ng lisensya sa pagkaabogado ang bagong talagang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Kaugnay po yan ang pagmumura at pagbastos niya sa isang mamamahayan noong 2021 sa isang viral video. Tingin ni Gadon may bakit politika ang naging hatol sa kanya at maghahain daw siya ng motion for reconsideration. Nakatutok si Salima Refran. Dahil sa viral video na kanyang pagmumura at pamabastos sa mamamahayag na si Raisa Robles noong 2021, moto proprio o sariling inisyatibo ng Supreme Court na paharapin sa disbarment proceedings ang katatalaga pa lang na Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Kahapon sa botong 15-0, unanimous ang desisyon ng Supreme Court en banc na ipadisbar o tanggalin na bilang abogado si Gadon. Ayon sa Korte Suprema, hindi may tatanging iskandaloso ang nasabing video na nilulungisan at sinisiraan ang propesyon ng abogasya sa bansa.
Malinaw na paglabag raw ito sa Code of Professional Responsibility and Accountability, kung saan kinakailangan maging tapat, karespe-respeto at may kortesiya ang mga aksyon ng isang abogado. May 6 pang administrative complaints laban kay Gadon sa Office of the Bar Confidant, habang may 4 ring reklamo laban sa kanya sa Commission on Bar Discipline ng Integrated Bar of the Philippines. Ayon sa Korte Suprema, kahit hindi pa raw nadedesisyonan ng mga ito, hindi maikakaila na ang mismong dami ng mga reklamong ito ay nagpapakita ng karakter ni Gadon. Bukod sa disbarment, the cite in direct contempt of court rin si Gadon sa kanyang mga walang basehang aligasyon ng pagkiling laban kina Senior Associate Justice Marvic Leonen at Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa. Pinapainhibit noon ni Gadon sina Justices Leonen at Caguiwa sa mga basehang nakita naman ng Korte Suprema na pawang mga haka-haka lang. Sabi ni Gadon, maghahain daw siya ng motion for reconsideration lalo't masyadong malupit raw ang parusang pinataw ng Supreme Court. Pero tingin ni Gadon, may bahid politika ang pagkakadisbar sa kanya. Dynamic kasi ang NBank na pagka yung kopya lang yung mag-o-oppose, nagiging unanimous na sila para maipakita na sila ay magkakaibigan at kasi nga naman araw-araw sila magkasama kung merong mga hidwaan sila ay mahirap din. Actually, yung iba dyan, kaibigan ko. Ang iba dyan, tinulungan ko na ma-appoint sa Supreme Court. Dagdag ni Gadon, magpapatuloy lang daw siya sa kanyang serbisyo publiko. Hindi naman daw kailangan na maging abogado sa tungkuling iniatag sa kanya, kaya wala raw itong epekto sa kanyang appointment. Ang mamamahayag na si Raisa Robles nagpapasalamat sa Korte Suprema. Pinalalakas daw nito ang kanyang pagnanais na pagtibayin pa ang 2 kasong kriminal laban kay Gadon na mga paglabag sa Safe Spaces Act at Anti-Cybercrime Law. Hindi rin daw niya palalampasin ang sinabing ito kahapon ni Gadon. Pasalamat nga sila, di ko sila pinapatay Sa huli, nagpaalala ang Korte Suprema sa lahat ng mga abogado na walang puwang sa abogasya ang sexism at misogyny o pagkamuhi sa mga babae. Hindi rin daw kukonsintihin ng Korte Suprema ang anumang uri ng pang-aabuso ng mga opisyal ng Korte. Kasunod ng disbarment kay Gadon, nanawagan ng Akbayan Party kay Pangulong Marcos na bawiin ang appointment nito. Gilid ng Akbayan, ganito raw ba nais ng Pangulo na gulitain ang kanyang unang taon sa pwesto? Ang pagtatalaga sa isang abogadong na-disbar na at na-direct contempt pa ng Korte Suprema? Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, batid raw nila ang kaso laban kay Gadon sa Korte Suprema. Pero tingin raw ng Pangulong Marcos ay hindi ito makakaapekto sa trabaho ni Gadon bilang presidential advisor. Personal na issue na raw ito na dapat harapin ni Gadon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 Oras. So yan po yung pahayag ng Korte Suprema sa pag-revoke ng lisensya ni Atty. Largadon. Nakita naman po natin kung ano yung karakter ni Atty. Largadon, kung paano po siya makipag-usap sa tao, kung paano po yung kanyang approach. Hindi po natin maipagkakaila na si ex-Atty. Largadon ay meron pong kanyang sariling karakter. So, kayo na po ang mahusga kung ano bang titingin nyo. Siya ba ay nararapat pa na bigyan ng ibalik yung kanyang lisensya o hindi na. At yan po nagpapatunay na ang ating justice system sa bansa ay gumagana. Kaya po yung mga ICC na sinasabi ni Senator Trillanes, napakadami niya po sinasabi si Mr. Trillanes. Hindi ko po alam kung ano pa bang gusto niyang gawin sa buhay niya. Dahil doon po sa ICC na sinasabi ni Mr. Trillanes na na maglalabas na raw ng warrant para kay ex-President Duterte, antayin na lang po natin. At punta naman po tayo sa ibang video na ilang mga senador na nais na rin ipatigil ang hearing. At yan po ay nalamahan ni Senator De La Rosa. Panoorin po natin.
Ilang dating senador pinatid ang investigasyon at Senado hinggil sa umano'y PDEA leaks dahil tila sayang lamang umano ito sa oras. Dumipensa naman dito si Senador Bato de la Rosa na chairman ng komite na nagsasagawa ng pagdinig. Si Daniel Manalasa sa Sentro ng Balita. Sa social media, idinaan ni dating Senador Ping Lacson ang kanyang patutsada sa pagdinig ng Senado sa umano'y PDEA leaks. 5 puntos ang ipinuto ng dating senador at tinawag niya itong isang scrap of paper. At marami lang daw inabalang tao. Tama rin daw ang nakabiting tanong ni Senator Chis Escudero na hanggang kailan ba matatapos magpatawag ng resource persons. Sumagot si Senator Bato de la Rosa na naunguna sa ginagawang pagdinig sa patutsada ni Lacson. Pinuna rin ni dating Senador Antonio Trillanes ang ginagawang pagdinig ni Senator Bato. Sinabi ni Trillanes na dead end na ang pagdinig. Pinipilit na lang ito ni Bato de la Rosa para mag-create ng controversy. Naghahanap sila ng opening kung paano pa mapapalaki ito para lang ma-agitate yung general public. Well, si Senator Bato de la Rosa, itigil nyo na yung kahibangan na yan. Bukod dyan, may mabigat pang aligasyon na pinakawalan si Trillanes. Yan po yung sabi ni ex-Senator Trillanes. Yan, siya po nagsabi na naghahanap na lang daw si Senator Bato na palaki yan. Kahit na po ba ay lumaki yan, kung wala naman pong sustansya yung mga ipapakitang mga dokumento or ilalabas na mga akusasyon, kung wala pong mga basehan, ay wala pong dapat ipag-alala ang ating mga nasasangkot dyan. Kahit pa ba kung sino-sino pang ipatawag dyan, kung wala rin pong patibay na ebidensya, wala pong dapat ipag-alala para kung ano po ba ang ikalabas ng hearing na yan, kung wala pong itinatagong sikreto sa usapin na yan, sa PDEA leaks na yan. Secretary mismo. Ito mismo yung nakalikod ng lahat na yan. Kasi Ngayon pa, binalik na naman niya si ex-President Duterte. Pinagbibintangan naman niya si President Duterte na sangkot siya ang mismong nasa likod. Ang tanong po, ano po yung dapat pag ganyan, meron siyang pinapakitang ebidensya. Di po ba? Dapat may ebidensya. Bago ka magsalita, meron kang ebidensya, ipakita mo. Si ex-President Duterte ang mismo sa likod nito. Ito po yung ebidensya ko. Dapat po gano'n sana. Sagot naman ni De La Rosa. Ayon naman kay Atty. Salvador Panelo, isa sa kaalyado ni dating Pangulong Duterte, walang kinalaman si Digong sa umano'y PDEA leaks. Panelo, ang umano'y nakaunang na warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulo ay isa rin daw fake news. Ayon kay Senator De La Rosa, posibleng isang pagdinig na lang ang gawin nila sa susunod na linggo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So, yan lang po yung ating topic sa araw na ito. Ano po bang masasabi nyo? At yung pong pahayag ni ex-attorney Larry Gadon na pati po yung pagsasalita ni Senator Bato de Rosa ng English or not Tagalog at hindi na po fluent. Ano po bang masasabi ng mga taga-Bisaya dyan, Mindanao? At si Senator Bato ay isang Bisayan, ang kanya pong dialect ay isa Bisaya. Doon po siya eksperto. Antayin po natin lahat ng magiging pahayag ni Senator De La Rosa sa mga issue na yan na ibinabato sa kanya. At wala raw siyang pakialam kay Senator Trillanes. Hanggang dito na lamang po itong ating video. At muli po, kung kayo ay mapadpad sa channel na ito,
subscribe, click the notification bell, like, at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po sa inyong lahat, mag-iingat po kayo. Hanggang dito na lamang po. Paalam. Adios.